Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. May mga tanong tayo sa ating buhay, mga bagay na mahirap pagpilian. Isa na doon ang madalas na katanungan na, mahal ko o mahal ako? Sino nga ba ang mas matimbang? Sino nga ba ang nararapat na piliin ng puso at isipan? Napatanong na ba kayo ng ganito mga ka-vibes? Bakit nga ba tila napakahirap mamili ng ating puso? DJ Kakay, ako si Mika, 22 years old, college student sa isang pampublikong universidad dito sa Pampanga. Meron akong karelasyon na si Matthew, ang kanyang pangalan. At 3 taon na kami. Masaya naman ang aming pagsasama bagamat nasa long-distance relationship kami. Nasa Dubai siya ngayon, nagtatrabaho bilang isang engineer. Naroon din ang kanyang buong pamilya. Doon na sila nagtatrabaho at naninirahan. Matanda si Matthew sa akin ng 4 na taon. Pero 1 taon na lang naman, DJ Kakay, ako ay gagraduate na ng kolehiyo. Tulad ng aming napagkasunduan, pagkatapos kong mag-aral ay susunod ako sa kanya sa Dubai. At doon kami ay magtatrabaho, maninirahan at kalaunan ay magpapakasal. Ngunit nagbagong lahat ng plano nang dumating si Kenji sa buhay ko. Aray! Sorry miss. Ano ba naman kasi yan? Kantin to! Hindi playground! Sorry naman. Akin na nga yung libro ko. Sungit mo naman. Ako na. Tulungan na kita. Mukhang mabigat yung mga dala mo eh. Hindi, ako na. Kaya ko na to. Miss! Tabi! Aray ko! Sorry miss. Ikaw na naman! Nananadya ka ba? Anong nananadya? Basketball court to no? Bakit kasi nag-review dito? Ipaki mo ba? Tahimik dito. O sige Pero pag tinamaan ka ulit, hindi ko nakasalanan yun Ikaw kaya tamaan ko. Sungit mo talaga. Che! Nagpatuloy lamang ang araw ko, DJ Kakay. Ni minsan ay hindi na muling sumagi pa sa aking isip na mayabang si Kenji. Oo, si Kenji. Yun ang pangalan niya, nuknukan ng yabang. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa kanya? Halos lahat yata ng mga kaklase ko ay kilala at gusto siya. Ewan ko ba kung anong nagustuhan nila sa taong yun. 6 na taon na sa college at napakayabang pa. So, good morning class. For today's activity, Mika, you will need to interview the campus varsity for your sports writing project. Okay po, ma'am. Submit your project within this week. Ma'am? This week po agad? Yes, may problema ba? Paano po kung hindi available yung interviewin, ma'am? That's why you still have 3 days to conduct the interview. Pero ma'am, that's not enough time po. Di kung papatagalin pa, hindi na relevant yung issue. That's why you're interviewing the campus varsity because they just won their first gold medal. Okay po, ma'am. No more questions, Miss Latorre? Now class dismissed. Girl! Gusto mo ba samahan kita sa report mo? Ha? Bakit? Alam mo ba yung crush ko, yung i-interviewin mo? Si Kenji? Alam kong si Kenji. What? Si Kenji? Ha? Close kayo? Ew! Hindi no? Bakit ganyan ka makareact? Di ba nga mayabang yun? Ay naku, mukhang mahirapan ako sa interview na to. Kaya nga sasamahan kita Fine, okay, sige. Umabot ang madaling araw, DJ Kakay, ay hindi pa din ako makatulog sa kakaisip sa mga tanong na kailangan kong itanong sa campus varsity. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito at kung paano ako lalapit sa lalaking iyon. Hello, love. Bakit ang tagal mo sumagot? Sorry, love. Gumagawa kasi ako ng questions para sa interview. Tungkol saan ba yan? Sa sports writing. i-AI mo na lang yan. Hindi naman pwede yun. Bakit mo papapahirapan yung sarili mo sa ganyan? Kagraduate mo din naman. Dito ka sa Dubai magtatrabaho bilang sekretary ko. Pero kailangan ko kasing seryosohin yung pag-aaral ko. Alam mo naman. Yung passport mo, nasikaso mo na pala. Madami pa kasi yung ginagawa sa school, love Ano ba yan? Unahin mo na yun. Importante yun. Okay, sige.
Sa tuwing tatawag si Matthew ay wala siyang ibang tinatanong kung hindi kamusta ang passport application ko. Alam ko namang excited lang siya na magkasama kami kahit paminsan ay nakakalimutan niya akong kamustahin. Kenji! Uy, Miss Sungit, ikaw pala yan. Pwede ba kitang ma-interview? Interviewin kita. Hindi ka pwedeng tumanggi. Please lang, please. Para saan ba yan? School project. Okay. Uy, saan ka pupunta? Sumunod ka na lang. Uy, saan mo ba ako dadalhin, ha? Dito tayo mag-interview kasi tahimik dito. Di ko naman alam na may gantong lugar pala dito. Palagi ka ba namang nasa library? Ha? Wala. Ano ba yung mga tanong mo? Okay, for my last question, pero pwede mo namang hindi sagutin to, no? Bakit 6 years ka na sa college at mukhang wala ka pang balak gumraduate? Kasi natatakot ako mawala sa varsity. Dito lang naman ako magaling, pati dito lang kasi proud yung magulang ko. Pagkasabi ni Kenji namang yon ay nakatingin kami at nakita ko yung lungkot sa kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko. Matagal ko nang hindi nararamdaman ang pakiramdam na ito at hindi ito magandang senyales, DJ Kakay. Pagkatapos ng interview ay sinubukan kong iwasan si Kenji, ngunit kahit na anong pag-iwas ang gawin ko ay tila magka-konekta ang aming mga landas. Sabi ko na hindi to kita makikita eh. Shh! Quiet! Anong ginagawa mo dito? Ibabalik ko lang tong gamit mo. Naiwan mo nung in-interview mo ako eh. Sana inabot mo na lang kay Ira. Bakit ka pa pumunta dito? Kasi gusto kitang makita. Ha? You two! Get out! Ang nakakatawa! First time mo ata mapalabas sa library, no? Grabe, nakakahiya naman kasi yung ginawa mo. Relax ka lang. Library lang yon. Yung reaction mo naman, kala mo nakikout ka sa school. Che, hindi nakakatawang biro. Oh, saan ka pupunta? Sa klase ko. Wala kaya kayong class ngayon? Ba't mo alam? Narinig ko lang sa mga kaklase mo. Ha? Sino naman? Class dismiss? 'Di ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Tara, alis na lang tayo. Saan mo ba ako dadalhin? Madami pa akong kailangan tapusin, Kenji. Mabilis lang naman tayo eh. Oh, anong ginagawa natin dito sa Tapsilugan? Nagugutom ako kaya samahan mo na lang ako. Wow! Ang galing mo din na no? Wala ka bang ibang kaibigan? Bakit ako ginugulo mo? Meron naman pero ikaw nga kasi yung gusto ko makasama. Ha? Kenji! Huwag ka na maarte. Pinang-order na kita. Nagtagal lang dapat maikling oras lang na magkasama kami ni Kenji. Ang alam ko lang ay magkasama kaming kumakain ng tapa pero dahil sa kakulitan at kadaldalan niya, hindi namin namalayan na umabot na pala kami ng hating gabi. Sa bawat sandali na nakakausap at kasama ko si Kenji, ibang saya na nararamdaman ko. Para akong nakahanap ng kaibigan na kasundo ko sa lahat ng bagay. Akalain mo nga namang ang mayabang na si Kenji pa pala ang girl version ko. Ang dami naming pagkakapareho. Mula sa pagkahilig namin sa musika hanggang sa mga maliliit na bagay ay pareho kami ng gusto. Kaya naman DJ Kakay, hindi nakakapagtaka na naging magkasundo kaming dalawa. Love, Sorry, love. Naka-idlip ako. it's okay. Sorry talaga, love. Sobrang pagod lang sa school. Ano pala yung tinutukoy mo kanina? Ang sabi ko, malapit na matapos yung bahay na pinapagawa namin nila mama. Dito sa Dubai. Anytime soon, pwede na kaming lumipat doon. Doon ka din titira kapag nandito ka na. Love, may sasabihin nga din pala sana ako. Alam mo, gusto ko sanang magtrabaho muna dito sa Pilipinas. Kahit 1 taon lang. Mika, ano ba? 1 taon lang naman, love. Gusto ko lang talagang ma-experience na magamit ko tong course ko. Papahirapan mo lang sarili mo. Alam mo ba magkano ang sahod ng mga writers sa Pilipinas? Kaya mo yung kitain dito sa Dubai ng triple. Hindi naman kasi pera yung habol ko. No, Mika. Matagal na natin ito napagdesisyonan. Makinig ka sa akin para sa ikakabuti din ng buhay mo to. Mahal ko si Matthew at ako rin ay excited na makasama siya. Wala akong ibang nilook forward kundi ang graduate at makasama siya sa Dubai.
Pero ewan ko ba, DJ Kakay, may parang bumubulong sa isip ko na manatili muna sa Pilipinas. Bago ko pa man makilala si Kenji ay matagal ko na ring naisip na huwag munang umalis. Ayoko makagawa ng isang bagay na lubos na aking pagsisisihan. Oh, ba't malungkot ka? Wala to. Ano nga? Pwede ka naman magsabi sa akin, magkaibigan naman tayo. Kenji, alam mo yung sinabi mo no na tanging sa basketball lang magiging proud sa yung parents mo? Feeling ko, naiintindihan ko na ngayon. Bakit? Ang hirap pala kapag may iba kang gusto, no? Yung iba yung gusto mo para sa sarili mo, pero iba din yung gusto nilang mangyari para sa'yo. Sus, yun ba? Ganito na lang. Mika, gawin mo lang yung mga bagay na yung mga gusto mo. Ako kasi nagkataon lang na may scholarship sa pagbabasketball ko kaya proud sila sa akin. Pero ikaw, kung saan ka talaga masaya, yun yung gawin mo. Kung saan ka magaling, kung saan ka alam mo may patutungan, doon ka lang. Sa huli kung anong yung nagpapasaya sa'yo, yun din na may importante, di ba? Thank you talaga, Kenji, ah. You're welcome, Mika. Basta kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, ha. Thank you. Ako din pala may sasabihin sa'yo. Ano yun? Paano ba to? Mika, gusto kita. Ha?! Hindi, Mika, mahal na kita. Pero, Kenji, hindi pwede. Alam ko. Anong alam mo? Alam kong may boyfriend ka pero handa akong maghintay para sa'yo. Basta hayaan mo lang ako mahalin ka. Pero hindi tama to. Sorry, Kenji, I have to go. Nasaan ka? Pauwi pa lang, love. Anong oras na pauwi ka pa lang? Saan ka galing? May ginawa lang ako sa labas. Sinong kasama mo? Tinawagan ko si Ira. Hindi niya alam kung nasaan ka. Bagong kaibigan lang. Nagkaayaan lang kumain sa labas tapos napasarap yung kwentuhan kaya umabot sa gantong oras. I'm sorry, love. Sorry? Sino yung kasama mo? Lalaki yan, no? Oo, pero kaibigan lang yun. Napakagaling mo din, no? Nagtatrabaho dito sa Dubai tapos lumalandi ka lang dyan. Anong pinagsasabi mo? Kaibigan ko lang yun. Hindi ba pwedeng lumabas nakasama yung mga kaibigan? Bakit lahat ng kilos ko dapat alam mo? Matthew, alam mo, nakakasakal ka na. O ano? Anong gagawin mo? Makikipag-iwalay ka? Pwede ba? Matthew, wag mo muna akong kausapin. Wag muna tayong mag-usap sa mga ganyang bagay. Kung ganyan ka lang din magsalita. Talagang wag na tayo mag-usap. Mag-iwalay na tayo. Tuluyan na nga ba maghihiwalay si Matthew at si Mika? Paano na kaya si Kenji, mga ka-vibes? Ano ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa katayuan ni Mika? Sino ba dapat ang piliin ni Mika? Ang taong mahal niya o ang taong mahal siya? Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Matthew ay hindi na muling itong tumawag sa akin. Sinumukan ko siyang tawagan pero hindi na siya sumagot. DJ Kakay, siguro tama na muna itong space na ito para sa amin upang makapag-isip din kaming dalawa at mapag-isipan ang mga desisyon namin sa buhay. Pagkatapos din ng pag-uusap namin ni Kenji ay sinubukan ko din siyang layuan. Gusto kong makapag-isip ng tama na walang kahit anong distraction. Mika! Iniiwasan mo ba ako? Kenji, please, umalis ka muna dito. Huwag mo muna akong guluhin. Teka, bakit namumugto yung mga mata mo? Wala to. Anong wala? Sobrang maga ng mga mata mo. Ang kulit mo naman. Wala nga to. Bakit ka ba sunod ng sunod? Sige, harapin mo nga ako kung hindi ako yung dahilan yan. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Handa akong makinig kung ano nang kaya mong ibigay sa akin. Pwede ba? Tama na, Kenji. Tigilan mo na ako. Hindi mo ba naiintindihan yun? Alam mo, simula nung dumating ka sa buhay ko, gumulo na lahat. Lahat ng plano ko, nag-iba. Anong ibig mong sabihin? After graduation, aalis ako ng bansa. Sa Dubai ako magtatrabaho. Doon ako titira, kasama ni Matthew. Pero alam mo, wala na lahat yon dahil sa'yo. Kaya naman natin gawin yun, di ba? Ako, Mika, kahit saan pa, sa Europe or sa USA, kaya kitang dalin. Kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Papatawa ka ba? Bibigyan mo ako ng magandang buhay? Yung pag-aaral mo mismo, hindi mo maayos? Yung future mo pa kaya?
ganyan din pala yung tingin mo sa akin. Hindi ko sinasadya ang mga salitang nasabi ko kay Kenji, DJ Kakay. Hindi ko kailanman intensyon na saktan siya at pag-isipan ng ganon. Sadyang magulo lang talaga ang isip ko. Pagkatapos ng naging sagutan namin ay hindi ko na muli itong nakita at nakausap pa. Mukhang iniiwasan niya ako. Siguro nga ay tama lang na maghiwalay na lang kami ng landas. Oh, girl! Tulala ka dyan. Si Matthew iniisip mo, no? Ha? Hindi O baka naman si Kenji. Ha? Gulat ka, no? Alam ko kaya. Ira. Don't worry, girl. Di ko naman ipagkakalat kahit na crush ko si Kenji. Alam ko naman talagang ikaw yung gusto niya. Teka, may ibig mo sabihin? Girl, matagal ka nang tinatanong ni Kenji sa akin, no? Ang sabi mo naman. Siyempre, as respects sa relationship niyo ni Matthew, wala akong sinasabi. Hay, kaso kasi nitong mga nakaraang araw naging possessive sa'yo si Matthew. Oras-oras ba naman nagte-text sa akin para itanong ka? Boy, let her live. Hindi ako yung GF pero ako yung nasasakal. Sorry Pasensya ka na din Pagpasensyaan mo na si Matthew, Ira. Girl, matagal at mahaba yung pasensya ko sa taong yun. Tsaka mabait din naman kasi si Matthew At naiintindihan ko din siya at some point kung bakit siya ganun. Matured kasi siya. Yung isip niya nasa future na, and for Kenji naman, di ko naman alam na magiging close kayo Pero pag nakikita ko kayong magkasama, alam kong masaya ka. Iba yung ngiti mo. Sorry talaga Alam kong magulo yung isip mo ngayon. Kasalanan ko pa yata. Wala kang kasalanan, Ira. Decision at action ko naman lahat ng to. Pero kung pipili ka sa dalawa, piliin mo yung taong hindi ka magsisisi Tama nga si Ira, DJ Kakay. Magulo ang isip ko ngayon at wala siyang kasalanan sa lahat na nangyari. Ako naman ang nagpapasok kay Kenji sa buhay ko. Pwede ko naman siyang tuluyang iwasan Tama nga si Ira na kapag kasama ko si Kenji ay iba ang saya ko. Nagugustuhan ko na si Kenji. At natatakot akong aminin yon dahil masasaktan si Matthew. Kenji, anong ginagawa mo dito? Gusto sana kitang makausap. Para saan? Para saan pa? May gusto lang akong sabihin sa'yo. Hindi pa din ako susuko sa'yo Kung akala mong titigil na ako, nagkakamali ka, Mika. Kasi mahal kita. Kenji. Alam kong magulo ang isip mo ngayon pero maghihintay ako na sabihin mo ding mahal mo ako. Kasi di ba gusto mo naman ako? Fine. Aaminin ko, nagkakagusto na din ako sa'yo. Pero, ayoko kasing masaktan si Matthew. Iisipin mo pa ba yun? Masaya naman tayo. Alam mo namang hindi yun ganun kadali. Mahal ko si Matthew. At matagal na din yung pagsasama namin. Basta, Mika, maghihintay ako sa'yo. Alam mo, bigyan mo pa ako ng konting time. Masasagot ko din yung tanong mo. Alam ko sa sarili kong hindi na lang pagkakaibigan ang nararamdaman ko para kay Kenji. Sa mga panahong nakakasama ko siya ay nakikilala ko pa siya at nakapalagayan ko siya ng loob. Kapag kasama ko siya ay masaya at tumatawa lang ako. Alam kong walang kasiguraduhan pero kay Kenji, panatag ako. At sa mga panahong wala siya ay akala ko mas mapapadali sa akin ang pag-iisip at pagdesisyon. Ngunit nagkamali ako. Mas lalo akong naguluhan. Mas lalo kong hinanap ang presensya niya. Alam ko namang mali ito at huhusgahan ako ng mga tao. Sandali lang po! Matthew! Mag-usap tayo. Masok ka muna. Mika, sorry. Sobrang naging stressful lang ako sa trabaho. Kaya di na ako napag-isip ng tama. Gusto ko lang din naman talaga makasama ka dun. Alam mo, Matthew, wala kang dapat ika-sorry. Alam kong pareho lang tayong pagod. Umuwi ako para makipag-ayos sa'yo. Alam mong hindi ko kayang wala ka. Matthew, sobrang gulo ng utak ko. Hindi ko alam kung, alam mo yun, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Intindihin kita. Kung ano yung gusto mong mangyari. Sige, payag na ako. 1 taon lang naman yun, di ba? Pagkatapos nun, magsasama na tayo sa Dubai. Pwede bang bigyan mo muna ako ng
time at panahon para pag-isipan lahat ng to. Bakit? Natatakot kasi ako kung anong buhay ang kakaharapin ko sa Dubai. Ikaw, successful engineer ka doon. Alam kong mabibigyan mo ko ng magandang buhay, pero ako? Paano ko? Magiging sekretary mo lang. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako doon. Kasama mo naman ako, Mika. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi naman sa ganun. Alam mo, naguguluhan lang ako, Matthew. Bakit? Ano bang problema? Ibibigay ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Hindi mo kasi naiintindihan, kaya please lang, bigyan mo pa ako ng konting time, konting panahon pa, para pag-isipan lahat ng to. Sige, kung yan ang gusto mo. DJ Kakay, walang kasiguraduhan ang magiging buhay ko sa Dubai kasama si Matthew. Mabibigay man niya ang magandang buhay, mabibili ko man ang lahat ng aking gusto, pero hindi ako sigurado kung magiging masaya ako. Samantalang sa Pilipinas naman ay, sabi nga ni Matthew, hindi kaalakihan ng sahod ng writer pero sigurado ako na masaya ako. Congrats sa atin, Bes! Oh my God! Congrats din, Bes! Huwag mo kong kakalimutan kapag may work ka na. Dapat magkikita pa din tayo para mag-catch up. Mamimiss kita. Ay, sus! Mamimiss din naman kita. Sige na, kanina ka pa hinihintay ng Prince Charming mo. Ayun oh. Oh, mahal. Bakit nag-abala ka pang magdala ng flowers? Siyempre naman mahal, graduation mo ngayon eh. Special tong araw na to, no? Tara, may papakita ako sa'yo. Saan? Tsaka ano yun? Basta, sumunod ka na lang. Mika Linda Torre, pumapayag ka bang maging girlfriend ko? Ha? Ba't mo pa tinatanong yan? Oo naman! Mahal na mahal kita, Mika. At mahal na mahal din kita, Kenji. DJ Kakay, ang buhay ay walang kasiguraduhan. Ang daming pwedeng mag-iba sa isang iglap lang. Noon ay akala ko si Matthew na ang makakasama ko habang buhay. Nakontento na ako noon sa plano niya para sa akin at kalimutan ko ang pangarap ng para sa aking sarili. Pero nang nakilala ko si Kenji, nagbago ang lahat. Tinuruan at sinuportahan niya akong piliin ang sarili at pangarap ko. Kay Kenji, kampante ako. Sa ngayon, DJ Kakay, news writer na ako sa isang local na TV station sa lugar namin. Oo, hindi man kalakihan ng sahod kumpara sa Dubai pero dito ay masaya at fulfilled ako. Sa awa ng Diyos ay nakaraos naman kami ni Kenji sa araw-araw kahit papano. Magdadalawang taon na ang relasyon namin at masasabi kong hindi ako nagkakamaling napiliin siya. Ang pangarap ko at ang aking sarili. Hanggang dito na lang, Mika.